Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong yayanig sa inyong mga puso? Isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatinding sakit ay kadalasang nagmumula sa pinakamatamis na pag-ibig. Paano kung ang mga pangakong binuo ninyo sa liwanag ay siya ring wawasak sa iyo sa gitna ng kadiliman? Halina't samahan ninyo ako sa kwento ni Hiraya sa kanyang paglalakbay sa gitna ng unos ng buhay at pag-ibig. Ang init sa loob ng mamahaling sasakyan ay tila isang yakap na humihimok kay Hiraya na kalimutan ang namumuong bagyo ng niyebe sa labas. Dama niya ang marahang paghaplos ni Silang sa kanyang bilugang tiyan, isang haplos na puno ng pangako. Dito, mahal ko, bulong ni Silang, ang kanyang hininga ay mainit sa tenga ni Hiraya. Sa bahay na naghihintay sa atin, itatayo natin ang ating mga pangarap. Ikaw, ako, at ang ating munting anghel. Napangiti si Hiraya, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Ninamnam ing bawat sandali. 5 taon. 5 taon ng pag-ibig na inakala niyang wagas at walang hanggan, mula sa pagiging isang simpleng dalaga na may malaking pangarap. Natagpuan niya ang kanyang mundo kay Silang Montenegro, ang tagapagmana ng isang malaking imperyo. At ngayon kay dala-dala niya sa kanyang sinapupunan ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang kulang na lang ay ang basbas ng kasal na ipinangako nito sa kanya. Malapit na tayo, mahal, sabi pa ni Silang. Isang mahalagang kasunduan na lang ang kailangan kong tapusin at pagkatapos, ang buong buhay ko ay iaalay ko na sa inyo ng anak natin. Ngunit biglang huminto ang sasakyan. Nawalaing marahang ugong ng makina at ang tanging maririnig na lang ay ang hagupit ng hangin at niyebe sa labas. Napadilat si Hiraya. Tumingin siya sa paligid. Nasa gitna sila ng isang kalsadang walang katao-tao, napapaligiran ng mga puno na nababalutan ng yelo. Bakit tayo huminto? Silang? Tanong niya. Isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi sumagot si Silang. Dahan-dahan, nitong inalis ang kamay mula sa kanyang tiyan. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Hiraya ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita sa mga mata nito. Isang malamig na kawalan. Nawala ang init, ang pagmamahal, ang lahat ng pangako. Paumanhin, Hiraya, sabi ni Silang. Ang kanyang boses na dati musika sa pandinig ni Hiraya ay naging kasing lamig ng hangin sa labas. May mga bagay na mas mahalaga. Hindi maintindihan ni Hiraya ang kanyang mga narinig. Anong ibig mong sabihin? Anong mas mahalaga kaysa sa anak natin, sa pamilya natin? Bumukas ang pinto sa gilid ni Silang. Ang malamig na hangin ay tila isang sampal na gumising kay Hiraya sa isang masamang panaginip. Lumabas si Silang, umikot, at binuksan ang pinto sa kanyang tabi. Bumaba ka na, utos nito. Silang, anong ginagawa mo? Nagbibiro ka ba? Nanginginig na tanong ni Hiraya habang mahigpit na niyayakap ang kanyang tiyan. Hindi siya pinansin ni Silang. Hinawakan siya nito sa braso at walang awang hinila palabas. Napasigaw si Hiraya nang maramdaman niya ang nagyeyelong niyebe sa kanyang mga paa. Nanginginig siya hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot at sakit na unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Inilapag ni Silang ang isang bag sa tabi niya. Nariyan na ang lahat ng gamit mo, sapat na pera para makapagsimula ka. Magsimula? Saan? Silang, manganganak na ko. Huwag mo namang gawin sa amin ito. Pagmamakaawa niya habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo at magyelo sa niyang mga pisngi. Ngunit tila bingi si Silang. Tinalikuran siya nito, bumalik sa driver's seat at isinara ang pinto. Nabuhay ang makina ng sasakyan. Silang, huwag! Sigaw ni Hiraya habang kinakalampag ang bintana. Maawa ka sa anak mo, Silang! Pero umandar na ang sasakyan. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng walang katapusang kaputian ng niyebe.
Ang mga pulang ilaw sa likod ng sasakyan ay unti-unting lumayo at nilamon ng unos kasabay ng paglamon ng kadiliman sa lahat ng kanyang mga pangarap na pasalampak si Hiraya sa niyebe. Ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng hagulhol ng hangin. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa unti-unting panunuot ng lamig sa kanyang mga buto. At noon niya naramdaman iyon, isang matalim na kirot sa kanyang balakang na gumapang pababa sa kanyang sinapupunan. Napahawak siya sa kanyang tiyan at napasigaw, isang sigaw na puno ng pisikal na sakit at pagdurusa ng isang pusong winasak. Diyos ko, ngayon pa, bulong niya sa sarili. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng panibagong bugso ng sakit. Gumapang siya, walang tiyak na direksyon, habang ang mga piraso ng yelo ay sumusugat sa kanyang mga palad. Ang kanyang isipan ay naglalakbay sa pagitan ng alaala ng mga pangako ni Silang at ng masakit na katotohanan. Isa pang matinding paghilab, mas malakas, mas matagal. Sumigaw siyang muli, isang sigaw na walang sinumang nakarinig. Hindi lang ang sakit ng panganganak ang kanyang isinisigaw, kundi ang sakit ng pagkakanulo. Ang bawat paghilab ng kanyang tiyan ay tila isang paalala ng bawat kasinungalingan ni Silang. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang puti ng niyebe ay unti-unting naging itim. Ang lamig ay hindi na niya halos maramdaman. Napalitan na ito ng isang kakaibang pamamanhid. Babagsak na sana siya ng tuluyan nang, sa gitna ng unos, may naaninag siyang isang maliit na tuldok ng liwanag sa di kalayuan. Isang ilaw mula sa isang bahay. Pag-asa. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas. Bawat pulgada ng paggapang ay isang laban. Ang ilaw na iyon ang naging kanyang tanging pinanghahawakan para sa anak niya. Kailangan niyang mabuhay para sa anak niya. Nang marating niya ang isang puno, isinandal niya ang kanyang likod. Huminga siya ng malalim at sa isang huling, makapangyarihang tulak, naramdaman niya ang paglaya. Kasabay ng kanyang pagod na paghinga, isang mahinang iyak ng sanggol ang pumunit sa katahimikan ng bagyo. Nailabas niya ang kanyang anak. Sa gitna ng kanyang nag-aagaw hiningang ulirat, sinubukan niyang abutin ang kanyang anak. Ngunit ang kanyang mga kamay ay wala ng lakas. Ang kadiliman ay tuluyan ng bumalot sa kanya. Bago siya mawalan ng malay, sa gitna ng iyak ng sanggol, may narinig siyang mga yabag na papalapit at isang anino ang tumabon sa kanya mula sa liwanag. Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Hiraya ay hindi ang liwanag, kundi ang amoy. Amoy ng mainit na sabaw at pinakuluang mga halamang gamot. Kasunod nito ay ang init, isang init na buhat sa makapal na kumot na bumabalot sa kanya ni isang init na matagal nang ipinagkait ng malamig na gabi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Kisaming gawa sa kahoy ang kanyang unang nakita na may mga hibla ng usok na naglalaro mula sa isang sulok. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang mahinang kirot ang kanyang naramdaman sa kabuuan ng kanyang katawan. Dahan-dahan lang, Ineng! Isang malumanay na boses ang kanyang narinig. Lumingon si Hiraya at nakita ang isang babaeng may edad na. Ang kanyang mukha ay nababakasan ng mga linya ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. May dala itong isang mangkok ng sabaw. Nasaan ako? Hirap na tanong ni Hiraya. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Nasa aking munting tahanan ka, sagot ng babae habang inaalalayan siyang umupo. Ako si Liwayway, nakita kita sa gitna ng unos kagabi. Akala ko'y hindi ka naaabutan ng umaga. Biglang nanlaki ang mga mata ni Hiraya, hindi dahil sa sinabi ng matanda, kundi dahil sa isang alaalang biglang bumalik. Ang iyak, ang mahinang iyak ng isang sanggol. Ang anak ko?
Halos pabulong niyang tanong. Ang kanyang mga kamay ay agad na kumapa sa kanyang tiyan na ngayoy patag na. Nasaan ang anak ko? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Nanay Liwayway. Itinuro niya ang isang maliit na duyang yari sa yantok malapit sa apuyan. Doon, mahimbing na natutulog ang isang sanggol, balot na balot sa makapal na tela. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit at pagod sa katawan ni Hiraya. Puno ng determinasyon, maingat siyang bumangon at naglakad patungo sa duyan. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit ing tanawin ng munting anghel sa kanyang harapan ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na lakas. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buhatin niya ang sanggol. Maliit, mainit, buhay. Napahagulhol si Hiraya, ngunit hindi na ito ang hagulhol ng sakit at pagtataksil. Ito ay hagulhol ng pasasalamat, ng himala, ng isang bagong uri ng pag-ibig na ngayon lang niya naramdaman. Magsimula kang muli, sabi ni Nanay Liwayway mula sa kanyang likuran. Hindi mo na kailangang lumingon pa sa kung anuman ang iniwan mo sa daan na iyon. Ang mahalaga ay ang hawak mo ngayon. Tumingin si Hiraya sa mukha ng kanyang anak. Nakita niya ang sarili niyang mga mata, ang kanyang ilong, ngunit ang hugis ng panga nito ay isang malupit na paalala ng ama nitong nang iwan sa kanila. Sa halip na kapuotan, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Ang batang ito ang kanyang magiging lakas, ang kanyang liwanag. Sinag, bulong niya, ang pangalan mo ay Sinag. Lumipas ang 5 taon. Ang baryo mahinahon, isang maliit at tahimik na bayan na malayo sa kabihasnan, ang naging kanlungan ni Hiraya at Sinag. Ang babaeng dating nakasuot ng mga mamahaling damit ay ngayoy sanay ng mabahiran ng pintura at barnis ang mga kamay. Sa tulong ni Nanay Liwayway, nagtayo siya ng isang maliit na paggawaan ng mga handicraft. Ang kanyang mga kamay na dati marunong lang humawak ng mga libro at tasa ng tsaa ay natutong maglilok, magpinta, at lumikha ng sining mula sa mga piraso ng kahoy. Ang mga unang taon ay isang patuloy na pakikipaglaban. Sa umaga, habang nakasabit si Sinag sa isang telang nakatali sa kanyang likod, abala siya sa paggawa ng mga palamuti. Sa gabi, kapag tulog na ang kanyang anak, babad siya sa pag-aaral tungkol sa pagnenegosyo gamit ang isang lumang computer na nabili niya mula sa kanyang naipon. Siya ang gumagawa. Siya ang nagbebenta. Siya ang nagde-deliver. Ang kanyang pagpupursige ay nagbunga. Ang maliit na paggawaan ay naging isang kilalang supplier sa mga kalapit na bayan at di naglaon maging sa siyudad. Nakilala ang Alcantara Crafts dahil sa kalidad at kakaibang disenyo nito. Si Hiraya Alcantara, ang babaeng iniwan upang mamatay sa gitna ng niyebe, ay isa ng iginagalang na negosyante sa kanilang komunidad. Isang gabi, matapos basahan ng kwento si Sinag, hinalikan niya ito sa noo. Matulog ka na, aking Sinag. Mahal na mahal ka ni Mama. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng anak, pumasok si Hiraya sa kanyang maliit na opisina. May kinuha siyang isang kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa. Isang kahon na hindi pa niya binuksan sa loob ng 5 taon. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob nito ay ang mga huling alaala ng kanyang nakaraan. Isang kwintas na may pendant na kalahating puso at isang litrato. Ang litrato nilang dalawa ni Silang, nakangiti, masaya, sa isang mundong inakala niyang perpekto. Tinitigan niya amungay ang mukha ni Silang sa litrato. Ang ngiti nito na dati nagpapatibok ng kanyang puso ay ngayoy nagdudulot ng isang matinding galit na nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Hindi na siya umiiyak. Matagal nang naubos ang kanyang mga luha sa gabing iyon. Ang natira na lang ay isang apoy. Isang apoy na sa loob ng 5 taon ay hindi namatay. Bagkus ay lalo pang lumaki at nag-aalab sa bawat tagumpay na kanyang nakakamit.
Binuksan niya ang kanyang laptop, hindi para sa trabaho, kundi para sa kanyang nakagawian na, ang pagsubaybay sa Imperyo Montenegro. At doon, sa isang sikat na business news website, nakita niya ang isang artikulo. Imperyo Montenegro, 5 taon ng walang kapantay na tagumpay sa ilalim ni CEO, Silang Montenegro. Nakatitig siya sa larawan ni Silang na nakatayo sa tabi ng isang magandang babae, ang asawa nito. Magkahawak ang kanilang mga kamay, nakangiti sa harap ng kamera. Ang petsa ng artikulo, ang eksaktong araw ng kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Ang eksaktong araw, 5 taon na ang nakalipas, nang iwan siya nito sa daan. Mariin niyang ikiniyom ang kanyang kamao, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Hindi niya naramdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang binhi ng paghihiganti na itinanim ni Silang 5 taon na ang nakararaan. Ngayon ito ay isang ganap ng puno, matatag at handa ng mamunga. Malapit na Silang, bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng lamig at pangako. Malapit na ang pagtutuos natin. Ang hangin sa Maynila ay ibang-iba sa sariwang simoy ng baryo mahinahon. Dito, ang hangin ay may amoy ng bakal, usok, at walang tigil na ambisyon. Para kay Hiraya, ito ang amoy ng panganib. Ito ang amoy ng larangan ng digmaan. Isang mahigpit na yakap at halik sa noo ni Sinag, ang kanyang huling paalam. Babalik si Mama agad, okay? Maging mabait ka kay Nanay Liway. Bilin niya sa anak na kumakaway habang papalayo ang sinasakyan niyang bus. Ang pag-iwan kay Sinag kahit panandalian ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang plano. Ngunit sa tuwing tinititigan niya ang mga mata ng kanyang anak, nakikita niya ang lahat ng dahilan kung bakit kailangan niyang gawin ito. Ang kanyang unang destinasyon, ang Lux Manila Trade Expo, isang malaking pagtitipon ng mga pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Hindi siya naroon para mamasyal, naroon siya para manghuli. Sa loob ng nagdaang 6 na buwan, masusi niyang pinag-aralan ang galaw ng mundo ng korporasyon. Nalaman niyang ang Salcedo Holdings, ang pinakamalaking karibal ng Imperyo Montenegro, ay isa sa mga pangunahing sponsor ng nasabing event. At ang CEO nito, si Dalisay Salcedo, ay kumpirmadong darating. Gamit ang kanyang pinag-ipunan at ang lumalagong reputasyon ng Alcantara Crafts, nagawa niyang makakuha ng isang maliit na booth sa expo. Ang kanyang mga produkto, mga eleganteng wood carvings, personalized na leather goods, at mga natatanging corporate giveaways ay agad na nakakuha ng pansin. Ang kanyang disenyo ay may puso, isang bagay na bihira sa mundong pinapatakbo ng mga numero. Ilang oras ang lumipas, nakuha niya ang kanyang unang tagumpay, isang event organizer na namamahala sa mga regalo para sa VIP guests ng expo, ang namangha sa kanyang mga gawa. Matapos ang isang matikas at mahusay na presentasyon, nakuha ni Hiraya ang kontrata. Ang Alcantara Crafts ang opisyal na magpo-provide ng mga token para sa mga pinakamahalagang panauhin sa gala night ng expo. Ito na ang kanyang pagkakataon. Gabi ng gala, ang bulwagan ay puno ng mga taong nakasuot ng mga mamahaling damit at alahas. Ang bawat ngiti ay kalkulado, ang bawat pakikipagkamay ay may kaakibat na interes. Para kay Hiraya, para siyang bumalik sa isang pamilyar na mundo. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pananaw. Hindi na siya ang dalagang naiiwang nakasunod sa braso ni Silang. Ngayon isa siyang manlalaro na may sariling diskarte. Suot ang isang simpleng itim na bestida na taliwas sa karangyaan ng paligid, ngunit nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda at kumpiyansa. Matiyaga siyang nagmasid mula sa isang sulok. Hawak niya ang isang baso ng champagne, ngunit hindi niya ito iniinom. Ang kanyang mga mata
ay matamang naghahanap ng isang target. At doon, sa gitna ng mga nagtatawanang negosyante, nakita niya ito, si Dalisay Salcedo. Matangkad, balingkinitan ang pangangatawan, at may isang klase ng intensidad sa kanyang mga mata na tila kayang tumagos sa sinuman. Nakatayo siyang nguying mag-isa, tila hindi interesado sa mga usapan sa paligid. Hawak ang isang baso ng whiskey. Huminga ng malalim si Hiraya. Ito na! Nagsimula siyang maglakad. Ang kanyang mga hakbang ay may bigat at layunin. Habang papalapit siya, maingat niyang binaybay ang daan sa gitna ng mga tao. At nang nasa tamang distansya na siya, sa isang tila sinasadyang kilos, bahagya niyang naitulak ng isang dumadaang waiter, dahilan para matapon ang laman ng kanyang baso diretso sa mamahaling suit ni Dalisay Salcedo. "Oh my goodness, I'm so sorry," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta habang mabilis na kumukuha ng tissue mula sa kanyang maliit na purse. Napatingin si Dalisay sa kanyang basang dibdib, isang bahagyang inis ang gumuhit sa kanyang muka. Ngunit nang iangat niya ang kanyang tingin at magtama ang kanilang mga mata, natigilan siya. Hindi isang ordinaryong babaeng natataranta ang nakita niya. Sa likod ng paumanhin, nakita niya ang talas, ang apoy, ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. "Pasensya na po talaga, sir. Hindi ko po sinasadya," pagpapatuloy ni Hiraya habang marahang idinadampi ang tissue sa suit nito, isang kilos na nagbigay sa kanya ng pagkakataong mas mapalapit. Kinuha ni Dalisay ang tissue mula sa kanyang kamay. "It's fine, it will dry," malamig niyang sabi. Akma na sana siyang tatalikod nang pigilan siya ng mga salita ni Hiraya. "Sayang naman po ang alak at mas lalo na ang suit," sabi ni Hiraya. Ang kanyang tono ay biglang nagbago mula sa paghingi ng tawad patungo sa isang mapaglarong obserbasyon. Pero sabi nga po nila, minsan ang mga aksidente ay may dalang magandang oportunidad. Muling lumingon si Dalisay at ngayon isang bakas ng kuryosidad ang mababasa sa kanyang mga mata. Tinitigan niya si Hiraya mula ulo hanggang paa. "At anong oportunidad ang nakikita mo sa isang basang suit, Miss Alcantara?" "Hiraya Alcantara." Pagpapakilala niya, inilahad ang kanyang kamay. Tinanggap ni Dalisay ang kanyang kamay. Ang pagkakamay nila ay panandalian ngunit matatag. Inalis ni Dalisay ang kanyang tingin, pinunasan ang kanyang suit at nagsalita nang hindi nakatingin sa kanya. "Hindi aksidente ang lahat, hindi ba, Miss Alcantara?" Natigilan si Hiraya. Ang lamig sa boses nito ay parang patalim. Dahan-dahang lumingon si Dalisay at ngayon iyon ang kanyang mga mata ay tila isang matalas na kutsilyo na sumusuri sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Sabihin mo sa akin," sabi nito sa mahinang boses na sila lang ang nakakarinig, "ano ang tunay mong kailangan?" Hindi naniniwala si Dalisay Salcedo sa mga aksidente, lalo na sa loob ng isang silid kung saan ang bawat galaw ay may katumbas na milyon-milyong piso. Ang babaeng nagpakilalang Hiraya Alcantara ay hindi isang kapirasong salamin na basta na lang nabasag. Isa siyang bala, maingat na itinutok, ngunit ang hindi pa malinaw kay Dalisay ay kung sino ang humahawak ng baril. Kinaumagahan, sa loob ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Salcedo Holdings Building, tinitingnan ni Dalisay ang syudad sa ibaba. Ngunit ang kanyang isip ay nasa babaeng may matapang na mga mata. "Marco," sabi niya sa kanyang intercom, "pumasok ka." Agad na pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant, isang lalaking mabilis kumilos at matalas ang isip. "Sir?" "Isang pangalan," sabi ni Dalisay, hindi inaalis ang tingin sa bintana. "Hiraya Alcantara, may-ari ng Alcantara Crafts. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang mga utang, ang kanyang mga kasalanan.
kahit ang pinakamaliit na butas sa kanyang pagkatao. Gusto kong malaman. Masusunod po, sir, sagot ni Marco. Bago pa man tahimik na lumabas ng silid, ginamit ni Dalisay ang buong maghapon sa pag-aaral ng mga numero at ulat, ngunit isang bahagi ng kanyang isip ay patuloy na bumabalik kay Hiraya. Ang kanyang tapang ay kahanga-hanga, ngunit sa mundo ni Dalisay, ang tapang ay kadalasang sintomas ng desperasyon. At ang mga taong desperado ay mapanganib, hindi sila mahulaan. Kinahapunan, bumalik si Marco na may dalang isang manipis na folder. Sir, ito na po ang resulta ng inisyal na investigasyon. Sabi ni Marco, inilapag ang folder sa malawak na mesa ni Dalisay. Sa madaling salita, malinis siya. Tinaasan siya ng kilay ni Dalisay. Walang taong malinis, Marco. Ayon po sa mga record, si Hiraya Alcantara ay dumating sa baryo Mahinahon 5 taon na ang nakalipas, kasama ang isang bagong silang na sanggol. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Nagtayo siya ng maliit na negosyo na unti-unti niyang pinalago sa sarili niyang pagsisikap. Iginagalang siya sa kanilang komunidad, isang ulirang ina at isang mahusay na negosyante. Wala siyang utang, walang record ng kahit anong kaso. Ang tanging pamilya niya ay ang kanyang anak na si Sinag at isang nagngangalang Liwayway, Corpus, na tumulong sa kanya. Kinuha ni Dalisay ang folder at tiningnan ang litrato ni Hiraya na kuha sa labas ng kanyang tindahan. Nakangiti ito habang karga ang isang batang lalaki, isang larawan ng kaligayahan at kapayapaan. Ngunit hindi iyon ang babaeng nakita ni Dalisay sa expo. Ang babaeng nakita niya ay may apoy ng impyerno sa kanyang mga mata. Masyadong perpekto, sabi ni Dalisay sa kanyang isip. May kulang sa kwento. Patawagin mo siya. Utos ni Dalisay. Sabihin mong gusto ko siyang makausap. Makalipas ang isang oras, naroon na si Hiraya, nakaupo sa silyang nasa harap ng kanyang mesa. Ang laki ng opisina at ang tanawin ng buong siyudad ay sadyang idinisenyo para iparamdam sa sinumang bisita ang kanilang kaliitan. Ngunit si Hiraya ay hindi natinag. Nakaupo siyang tuwid, ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin kay Dalisay, puno ng pag-aabang. Alam kong hindi ka naniniwala sa aksidente, Mr. Salcedo. Panimula ni Hiraya, inunahan na siya. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Isang matalinong desisyon, sagot ni Dalisay. Ipinag-cross ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Sino ka ba talaga, Miss Alcantara? At bakit mo gustong makuha ang atensyon ko? Huminga ng malalim si Hiraya nang muli siyang magsalita. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Walang luha, walang panginginig, tanging isang malamig na katotohanan. Si Silang Montenegro ang ama ng anak ko at iniwan niya kaming mamatay sa gitna ng snowstorm 5 taon na ang nakalipas. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Dalisay ang pagkagulat. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang determinasyon, ang apoy sa mga mata, ang desperasyon na nakatago sa likod ng tapang. Ito na ang kulang na bahagi ng kuwento. Ang pinakamadilim na motibasyon sa lahat, paghihiganti. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang si Hiraya na magpatuloy. 5 taon na kong naghanda para sa araw na ito, sabi ni Hiraya. 5 taon kong pinag-aralan ang bawat galaw niya, ang bawat kahinaan ng kanyang imperyo. Alam kong magkaribal kayo. Alam kong may dahilan din kung bakit mo gustong makitang bumagsak ang mga Montenegro. Nandito ako para mag-alok ng isang kasunduan. Tulungan mo ako at magkasama nating ibabagsak si Silang. Sumandal si Dalisay sa kanyang upuan. Pinag-aralan ang babaeng nasa kanyang harapan. Hindi na siya isang misteryo. Isa na siyang bukas na libro. Isang libro na isinulat sa dugo at galit. At ano ang mapapala ko sa pagtulong sa iyo?
Tanong niya sinusubok ang kanyang katatagan. Ang paghihiganti ay isang personal na bagay, Miss Alcantara. Sa negosyo, walang puwang ang emosyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Huwag tayong maglokohan, Mr. Salcedo. Ang pagbagsak ng Imperyo Montenegro ay hindi emosyon para sa iyo. Ito ay isang malaking oportunidad. Mayroon akong kaalaman sa mga bagay na hindi mo alam. Mga bagay na natutunan ko sa 5 taong pagsasama namin. Mga sekreto na maaari nating gamitin. Ang kailangan ko lang ay ang iyong mga koneksyon at yaman. Tumayo si Dalisay at lumapit sa isang estante na puno ng mga dokumento. Kumuha siya ng isang folder katulad ng ibinigay sa kanya ni Marco, ngunit mas makapal. Inilapag niya ito sa harap ni Hiraya. Ito ay isang ulat tungkol sa isa sa mga supplier ng Imperyo Montenegro. Mayroon kaming impormasyon na gumagamit sila ng mga substandard na materyales sa isang malaking proyekto ng gobyerno, sabi ni Dalisay. Gusto kong simulan mo rito. Walang tulong mula sa akin, walang koneksyon. Gamitin mo ang sarili mong paraan para mailabas ang impormasyong iyan sa publiko nang hindi malalaman na may kinalaman ka o ako. Tiningnan ni Hiraya ang folder. Pagkatapos ay muling tumingin kay Dalisay. Naintindihan niya. Isa itong pagsubok. Patunayan mo ang iyong halaga, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay may bigat ng isang pinal na hatol. Kapag nagawa mo iyan, mag-uusap tayong muli. Tumayo si Hiraya, kinuha ang folder at hindi na nagsalita pa. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Ang kanyang bawat hakbang ay may bagong bigat ng isang mapanganib na responsibilidad. Nang magsara ang pinto, pumasok muli si Marco. Sir, sigurado po ba kayo sa kanya? Masyado siyang mapanganib. Tumingin si Dalisay sa papalayong anyo ni Hiraya sa labas ng salaming pader ng kanyang opisina. Tama ka, Marco. Mapanganib siya, sabi ni Dalisay. Isang halos hindi mahahalata na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang taong walang kinatatakutan dahil wala nang pwedeng mawala sa kanya. Siya ang perpektong sandata. Ang folder na bigay ni Dalisay Salcedo ay tila isang bombang nakapatong sa kanyang mesa. Sa loob ng 2 araw, paulit-ulit na binasa ni Hiraya ang mga dokumento, mga resibo, mga delivery manifest, mga teknikal na ulat. Sa unang tingin, mukha lang itong mga ordinaryong papel ng negosyo. Ngunit alam ni Hiraya kung paano magbasa sa pagitan ng mga linya. 5 taon siyang nabuhay sa anino ng isang lalaking ang buong mundo ay umiikot. Sa mga ganitong klasing dokumento, natutunan niya ang lengguwahe ng mga numero, ang sining ng pagtatago ng katotohanan sa likod ng mga teknikalidad. Ang kanyang plano ay kailangang maging simple, malinis, at walang bakas. Hindi siya maaaring umupa ng investigador o magbayad ng mamamahayag. Kailangan itong manggaling sa isang lugar na hindi kailanman paghihinalaan. Isang hapon, sa isang tahimik na internet cafe sa kalapit na bayan, umupo si Hiraya sa pinakasulok na cubicle. Gumawa siya ng isang bagong email address, isang pangalan na walang kaugnayan sa kanya. Pagkatapos, maingat niyang sinulat ang kanyang mensahe. Hindi ito isang akusasyon. Isa itong nag-aalalang tip mula sa isang di umano'y empleyado ng supplier. Sa kinauukulan, sulat niya, nababahala po ako sa kalidad ng mga materyales na ginagamit natin para sa proyektong Montenegro Sky Tower. May mga report na pinike para lang makapasa sa standards. Hindi po kaya ng konsensya ko na manahimik na lang. Sana po ay maimbestigahan ito bago pa magkaroon ng sakuna. Isinama niya ang ilang piling numero ng dokumento mula sa folder ni Dalisay. Sapat lang para maging kapani-paniwala. Ngunit hindi sapat para ituro ang pinanggalingan. Pinindot niya ang send button. Ang target? Isang hindi gaanong sikat ngunit iginagalang na industry blogger na kilala sa kanyang masusing pag-iimbestiga. Habang naglalakad pa uwi,
ramdam ni Hiraya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib, isang halo ng takot at pananabik. Ang unang bato ay naibato na. Ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay kung may tamaan ito. Lumipas ang 3 araw ng katahimikan. Nagsimula ng mag-alala si Hiraya. Baka walang naniwala, baka na-delete lang ang kanyang email. Ngunit sa ika-4 na araw, habang nag-aalmusal kasama si Sinag, nakita niya ito. Isang maliit na artikulo mula sa blogger na kanyang pinadalhan na may titulong, "Mga katanungan sa kalidad ng materyales sa itinatayong Montenegro Sky Tower." Isang maliit na tagumpay, ngunit sapat na. Gaya ng inaasahan, ang usok ay naging apoy. Ang maliit na blog post ay sinipi ng mas malalaking news websites. Sa loob ng 1 linggo, ang kwento ay nasa business section na ng mga pangunahing pahayagan. Nagsimula ng maglabasan ang mga tanong. Bumuo ng isang internal investigation team ang Imperyo Montenegro para pakalmahin ang mga investor, ngunit ang duda ay naitanim na. Mula sa baryo mahinahon, tahimik na nagmamasid si Hiraya. Hindi siya nakakaramdam ng tuwa, kundi isang malamig at tahimik na kasiyahan. Nai-imagine niya ang eksena sa loob ng boardroom ng Imperyo Montenegro. Nai-imagine niya si Silang. Nai-imagine niya ang pagkunot ng noo nito, ang ugat na lumilitaw sa kanyang sentido kapag siya'y galit, ang paraan ng pagbato nito ng folder sa mesa, ang kanyang boses na magiging mapanganib na mahina habang nag-uutos sa kanyang mga tauhan, "Hanapin ninyo." Marahil ay sasabihin nito, "Hanapin ninyo kung sino ang daga na nagkalat nito." Alam niyang hindi titigil si Silang hanggat hindi niya nalalaman ang punot dulo nito. Iyon ang kanyang kalakasan at kahinaan, ang kanyang arogansya na hindi maaring palampasin ang kahit na pinakamaliit na paghamon sa kanyang kapangyarihan. 1 linggo matapos sumabog ang balita, sinubukan ni Hiraya na ibalik ang lahat sa normal. Itinuon niya ang kanyang pansin sa kanyang tindahan at kay Sinag. Sa paglalaro nila ng habulan sa kanilang bakuran, sa mga tawa ng kanyang anak, pansamantala niyang nakakalimutan ang digmaang kanyang sinimulan. Dito, sa kanilang maliit na mundo, ligtas sila, payapa sila. Ngunit ang kapayapaan ay isang ilusyon. Isang hapon, isang delivery van na hindi pamilyar ang huminto sa tapat ng Alcantara Crafts. Nagulat si Hiraya. Bihira ang mga ganitong delivery sa kanilang baryo. Isang lalaki ang bumaba at nag-abot sa kanya ng isang malaking bouquet ng mga puting lila. "Para kanino po ito?" tanong niya nagtataka. "Para kay Miss Hiraya Alcantara po," sagot ng delivery man bago mabilis na bumalik sa van at umalis. Dala ang mabigat na bulaklak, pumasok si Hiraya sa kanyang tindahan. Ang bango ng mga lila ay tila nakakasulasok. Ang mga puting bulaklak ay maganda, ngunit may dala itong lamig, isang paalala ng kamatayan at niyebe. Inilapag niya ang mga ito sa mesa, at doon, sa gitna ng mga bulaklak, nakita niya ang isang maliit na sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, isang card na walang pirma. Nakasulat dito sa isang eleganteng sulat kamay na kilalang-kilala niya ay 4 na salita lamang. "Natatandaan pa kita?" Nabitiwan ni Hiraya ang card na para bang napaso siya. Biglang nanlamig ang buong paligid. Ang anino ng nakaraan na akala niya ay nasa Maynila lang ay biglang gumapang at nakarating sa kanyang payapang baryo. Nahanap na siya ni Silang. At ngayon't alam na nitong nagbabalik siya. Ang mensahe ni Silang ay isang malinaw na deklarasyon ng giyera. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong nag-alab ang determinasyon ni Hiraya. Ang unang pag-atake ay matagumpay at ngayon alam na niyang nakuha niya ang atensyon ng halimaw. Oras na para sa ikalawang yugto. Tumawag siya kay Dalisay Salcedo. "Nagawa ko na," sabi niya sa telepono. Walang paligoy-ligoy. Isang araw, muli siyang nasa Maynila, sa loob na naman ng opisina ni Dalisay.
Ngunit ngayon hindi na siya isang aplikanteng kailangang patunayan ang sarili. Isa na siyang kasosyo. Magaling, sabi ni Dalisay habang inilalatag sa mesa ang isang mas makapal na folder. Ang unang pag-atake ay para lang gisingin siya. Ito ang magpapabagsak sa kanya. Ang folder ay naglalaman ng mga ebidensya ng isang mas malaking anomalya, isang kaso ng bribery, isang malaking lupain na pagmamay-ari ng gobyerno ang naibenta sa Imperyo Montenegro sa napakababang halaga kapalit na mga kickback sa ilang matataas na opisyal. Ang mga dokumento ay kumpleto, mga bank transfer, mga peking kumpanya na ginamit para maglaban ng pera at mga testimonya mula sa mga taong sangkot na handa ng magsalita sa tamang pagkakataon. Isang linggo mula ngayon, paliwanag ni Dalisay, magkakaroon ng isang business forum. Sisilang ang pangunahing tagapagsalita. Naroon ang lahat ng media. Ito ang perpektong lugar para ilabas ang lahat. Sa loob ng isang linggo, si Hiraya at Dalisay kasama ang isang maliit at pinagkakatiwalaang team ay nagtrabaho ng walang tigil. Si Hiraya ang utak sa likod ng naratibo. Tiniyak niyang ang kwento ay simple, madaling maintindihan ng publiko, at may malinaw na ebidensya. Si Dalisay naman ang gumamit ng kanyang mga koneksyon para masigurong ang mga tamang mamamahayag, ang mga hindi kayang bilhin ni Silang, ang makakatanggap ng impormasyon sa tamang oras. Ramdam na nila ang tagumpay. Ang bawat piraso ng plano ay nasa tamang lugar. Sa bisperas ng forum, habang tinitingnan nilang muli ang lahat ng dokumento sa opisina ni Dalisay, isang pakiramdam ng pananabik ang bumalot sa kanila. Bukas, sabi ni Hiraya, magbabago ang lahat. Hindi lang magbabago, pagtatama ni Dalisay, matatapos na. Ngunit hindi nila alam na habang sila ay naghahanda, si Silang Montenegro ay gumagawa ng sarili niyang obra maestra ng panlilinlang. Kinaumagahan, habang naghahanda si Hiraya para sa forum, biglang tumawag ang isa sa mga tauhan ni Dalisay. Nanginginig ang boses. "Sir, buksan ninyo ang TV, kahit anong news channel." Nagkatinginan si Hiraya at Dalisay. Isang masamang pangitain ang biglang lumukob sa silid. Binuksan ni Dalisay ang malaking screen sa kanyang opisina at doon bumungad sa kanila ang isang emergency press conference mula sa headquarters ng Imperyo Montenegro. Nakatayo si Silang sa gitna ng entablado, napapaligiran ng mga kamera, ngunit hindi ito ang aroganteng si Silang na kanilang kilala. Ang Silang na nasa screen ay mukhang pagod, ang kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutan, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isa itong perpektong pagganap. Minamahal kong mga kaibigan sa media, mga kasamahan sa industriya, panimula niya, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Pinatawag ko kayo ngayon hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang tao, bilang isang asawa at isang ama na ang pamilya ay nasa gitna ng isang malupit na pag-atake. Huminga siya ng malalim na para bang nagpipigil ng luha. Sa loob ng mga nakaraang linggo, ang aking kumpanya at ang aking pangalan ay walang awang sinisiraan. At ngayon alam ko na kung bakit. Ito ay dahil sa isang babae mula sa aking nakaraan. Isang babaeng nagngangalang Hiraya Alcantara. Natigilan si Hiraya. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Paanong si Hiraya ay isang babaeng minsan kong minahal? Pagpapatuloy ni Silang, ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. Ngunit ang aming relasyon ay hindi nagtagal. At mula noon, hindi na niya ako tinantanan. Sa loob ng maraming taon, sinusubukan niya akong pilitin na sustentuhan siya at ang isang batang hindi ko naman kadugo, gamit ang paninirang puri at blackmail. Iwinagayway ni Silang ang isang folder. Nandito ang mga ebidensya, mga text message kung saan humihingi siya ng malaking halaga, mga peking dokumento na sinubukan niyang gamitin
para sirain ang aking negosyo. At ang pinakamasakit sa lahat, isang DNA test result na nagpapatunay na ang batang dinadala niya ay hindi sa akin. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi ni Silang, ang ebidensya na kanyang ipinapakita, ang kanyang pagganap bilang isang biktima, ito ay perpekto. Ang mga telepono sa opisina ni Dalisay ay nagsimulang magring ng sabay-sabay. Ang mga screen ng computer ay nagliwanag sa mga headline, CEO Silang Montenegro, biktima ng extortion? Hiraya Alcantara, isang mapanlinlang na ulirang ina? Nakatayo lang si Hiraya sa gitna ng silid, hindi makagalaw, habang pinapanood ang pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa loob lamang ng 15 minuto, binaliktad ni Silang ang buong mundo. Mula sa isang biktima na naghahanap ng hustisya, ginawa siya nitong isang desperadong sinungaling, isang manggagantyo, isang masamang ina. Ang plano natin, bulong ng isa sa mga tauhan ni Dalisay. Paano na ang presko natin? Wala na, sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Naunahan niya tayo. Nang magtama ang mga mata ni Dalisay at Hiraya, wala na ang dati nilang pagkakaisa. Ang naroon na lang ay ang malamig na pader ng pagdududa. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Hiraya? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Ang tanong na iyon ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng kasinungalingan ni Silang. Ang huling taong inaasahan niyang maniniwala sa kanya ay siya pa ang unang nagduda. Nang tumunog ang cellphone ni Dalisay, tinalikuran niya si Hiraya para sagutin ito. Iyon na ang hudyat. Mag-isa na naman siya. Tulad ng gabing iyon sa gitna ng snowstorm. Iniwan, pinagtaksilan. Ngayon hindi lang si Silang ang kalaban niya, kundi ang buong mundo. At ang pinakamasakit sa lahat, maging ang kanyang nag-iisang kapanalig ay nagdududa na rin sa kanya. Tumalikod si Hiraya at tahimik na lumabas ng opisina. Walang nakapansin sa kanyang pag-alis. Lahat ay abala sa pagsalba ng kung anuman ang natitira pa sa kanilang nawasak na plano. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Dalisay mula sa kabilang linya. Sinungaling ka ba, Hiraya? May tinatago ka ba sa akin? Hindi niya alam kung sino ang kausap nito. Pero hindi na iyon mahalaga. Ang mensahe ay para sa kanya. At ito'y kasing linaw ng isang sampal sa kanyang mukha. Ang biyahe pabalik sa baryo, mahinahon, ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Hiraya. Nakaupo siya sa tabi ng bintana ng bus, ngunit hindi niya nakikita ang mga tanawing nagdaraan. Ang kanyang paningin ay blangko, nakatitig sa kawalan. Ang mga bulungan ng ibang pasahero, ang mga balita sa radyo ng bus, lahat ay tila isang malakas na dagundong na paulit-ulit na binabanggit ang kanyang pangalan, kasama ng mga salitang sinungaling, extortionist, walang pusong ina. Bawat sulyap mula sa ibang tao ay tila isang panghuhusga. Bawat pagtawa ay tila isang pangungutya. Ang bigat ng kahihiyan ay isang pisikal na bagay, isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Pagdating niya sa kanyang bahay, nadatnan niya si Nanay Liwayway na nag-aalalang naghihintay sa labas. Hindi na kailangan pang magtanong ng matanda. Isang tingin lang sa wasak na anyo ni Hiraya ay sapat na. Walang salitang namutawi, niyakap na lang siya ng mahigpit ni Nanay Liwayway. Sa yakap na iyon, bumigay ang lahat ng pader na itinayo ni Hiraya. Humagulhol siya, hindi na napigilan ang mga luhang kanina pa niya kinikimkim. Ing mga hikbi ay malalim at masakit, nagmumula sa isang lugar ng pagod, takot at matinding kabiguan. Tapos na, Nanay, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Natalo na ako.
Sa sumunod na mga araw, ikinulong ni Hiraya ang sarili sa kanyang kwarto. Hindi siya kumakain, hindi siya nagsasalita. Nakahiga lang siya sa kama, nakatingin sa kisame, habang ang mga salita ni Silang at ang mapanuring tingin ni Dalisay ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pinulot niya ang kanyang cellphone, isang bagay na hindi niya hinawakan mula nang umalis siya sa Maynila. Ang kanyang social media account ay binaha ng mga masasakit na komento. Mga estrangherong hindi siya kilala ay nagiiwan ng mga mensahe ng galit at pagkasuklam. Tinawag siyang halimaw, isang babaeng ginagamit ang sariling anak para sa pera. Ang kanyang mga kliyente sa Alcantara Crafts ay sunod-sunod na nag-cancel ng kanilang mga order. Ang negosyong pinaghirapan ni Yaya sa loob ng 5 taon ay gumuho sa loob lamang ng isang araw. Lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang ipinaglaban, nawalang parang bula. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Sinag sa pangangalaga ni Nanay Liwayway, tinipon ni Hiraya ang lahat ng natitira niyang lakas at tinawagan ang tanging taong alam niyang makakaintindi sa kanya. Sinagot ni Nanay Liwayway ang telepono mula sa kabilang kwarto. "Anak, kumusta ka?" Malumanay na tanong nito. "Gusto ko na pong sumuko, Nanay," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng kawalan ng pag-asa. "Hindi ko na po kaya. Masyado siyang makapangyarihan. Masyado akong maliit. Sana hindi ko na lang sinimulan ito." Sa kabilang linya, hindi nagsalita si Nanay Liwayway. Nakinig lang ito. "Ang pinakamasakit po, Nanay," pagpapatuloy ni Hiraya, "ay yung makita mo sa mga mata ng taong inaasahan mong kakampi mo na hindi na siya naniniwala sa iyo. Mag-isa na lang po ulit ako." Huminga ng malalim si Nanay Liwayway bago nagsalita. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ilaw sa gitna ng kadiliman. "Hiraya, anak, naaalala mo ba yung gabing nakita kita sa gitna ng niyebe?" Hindi sumagot si Hiraya, ngunit alam ni Nanay Agi, ni Nanay Iliwayway na nakikinig siya. "Nanginginig ka sa lamig? Wala ka ng malay. At sa tabi mo ay isang munting sanggol na walang tigil sa pag-iyak." Pagkukuwento ng matanda. "Nang dalhin ko kayo rito sa bahay, akala ko hindi na kayo parehong magigising. Ngunit kinaumagahan, nang imulat mo ang iyong mga mata at unang hinanap ang iyong anak, doon ko nakita ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko sa buong buhay ko." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Hiraya. "Hindi ka lumaban para sa kanya, anak," mahinang sabi ni Nanay Liwayway, tinutukoy si Silang. "Hindi ka lumaban para patunayan sa mundo na nagsasabi ka ng totoo. Lumaban ka dahil may isang batang natutulog sa kabilang kwarto na umaasa sa iyo. Lumaban ka para sa kinabukasan ng anak mo." Ang mga salita ni Nanay Liwayway ay tumago sa puso ni Hiraya. Naalala niya ang bigat ni Sinag sa kanyang mga bisig, ang halik nito sa kanyang pisngi, ang mga tawa nitong nagbibigay kulay sa kanyang mundo. Si Sinag, ang kanyang liwanag. Nang matapos ang tawag, napatingin si Hiraya sa isang lumang baul sa sulok ng kanyang kwarto. Ang baul kung saan itinago ni Nanay Liwayway ang mga gamit niya noong una siyang dumating. Lumapit siya rito at binuksan ito. Sa ilalim ng mga lumang damit ay naroon ang isang luma at makapal na tala-arawan, isang journal na madalas sulatan ni Nanay Liwayway. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Wala siyang balak na basahin, ngunit habang binubuklat niya ang mga pahina, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang mga sulat kamay ay maayos at detalyado, tila mga tala ng isang profesional. At sa huling pahina, may isang munting sulat na tila isiniksik lang na may petsang halos 15 taon na ang nakalipas. Ang sulat kamay ay kupas na, ngunit malinaw pa ring mababasa ang mga salita. Talaan ng mga pasyente,
Montenegro Wing, kingkinino taon na ang nakalipas. Montenegro Wing, ang pangalan ay tila isang kidlat na gumising sa kanyang natutulog na diwa. Anong kinalaman ni Nanay Liwayway sa mga Montenegro? Dala-dala ang lumang talaarawan, lumabas si Hiraya ng kanyang silid. Ang pagod at kawalan ng pag-asa na bumabalot sa kanya sa mga nakaraang araw ay napalitan ng isang matinding kuryosidad. Nadatnan niya si Nanay Liwayway sa kusina, nagtitimpla ng tsetsaa. Ang kanyang muka ay mapayapa sa ilaw ng umaga. "Nanay," tawag ni Hiraya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Inilapag niya ang talaarawan sa mesa. "Ano po ito? Bakit po may pangalan ng mga Montenegro dito?" Natigilan si Nanay Liwayway. Napatingin siya sa talaarawan at sa isang iglap, tila naglaho ang kapayapaan sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang lungkot na matagal ng kinimkim. Bumuntong hininga siya, isang tunog na puno ng bigat ng nakaraan. "Umupo ka, anak," sabi niya. "Mukhang dumating na ang panahon para malaman mo ang lahat." Umupo si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa matanda. "Bago ako napadpad dito sa baryo Mahinahon," panimula ni Nanay Liwayway, "ako ang head nurse ng St. Michael Medical Center. At ang St. Michael Papatay ay pagmamay-ari ng pamilya Montenegro." Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabuhol-buhol sa kanyang isipan. Ang Montenegro Wing ay isang espesyal na palapag ng ospital. Pagpapatuloy ng matanda. Para lang sa mga mayayaman at makapangyarihan, maraming nangyayari doon na hindi nalalaman ng ordinaryong tao. Bilang head nurse, marami akong nakikita, marami akong naririnig, at bilang isang taong may paninindigan sa aking propesyon, lahat ng hindi tama ay itinatala ko sa journal na iyan. Kinuha niya ang talaarawan at binuklat ito sa isang partikular na pahina. Ang mga mata niya ay napuno ng pait. 15 taon na ang nakalipas, may isang pasyente sa wing na iyon, isang kilalang negosyante. Dumaan siya sa isang simpleng operasyon, ngunit nagkaroon ng komplikasyon. Isang malinaw na kaso ng medical malpractice. Ngunit ang doktor na nag-opera ay isang maimpluwensyang tao. At para protektahan ang reputasyon ng ospital, pinagpasyahan ng ama ni Silang, ang matandang Montenegro, na pagtakpan ang lahat. Pinalabas nilang natural ang sanhi ng pagkamatay. "Sino po ang pasyente?" tanong ni Hiraya, halos hindi humihinga. Tumingin si Nanay Liwayway sa kanyang mga mata. Ang ama ni Dalisay Salcedo. Isang matinding dagok ang naramdaman ni Hiraya, na parabang sinuntok siya sa sikmura. Ang away sa pagitan ng mga Salcedo at Montenegro, hindi lang pala ito tungkol sa negosyo. Ito ay personal. Ito ay tungkol sa isang buhay na ninakaw at hustisyang hindi nakamtan. "Sinubukan kong magsalita," sabi ni Nanay Liwayway. Ang boses niya ay nanginginig sa galit na matagal nang itinago. Ngunit sinabihan ako ng matandang Montenegro na manahimik kung ayaw kong madamay ang aking pamilya. Kinabukasan, sinisante ako sa trabaho dahil sa isang gawa-gawang kasalanan. Itinago ko ang talaarawang iyan bilang aking tanging ebidensya, ang aking tanging panigurado. Ngunit sa paglipas ng panahon, natakot ako. Pinili kong manahimik at magtago rito. Tinitigan ni Hiraya ang mga pahina ng talaarawan. Hindi na ito isang simpleng journal. Isa itong sandata. Isang bomba na kayang pasabugin hindi lang si Silang, kundi ang buong pundasyon ng kasinungalingan kung saan itinayo ang Imperyo Montenegro. Biglang nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ang kanyang laban ay hindi na lang para sa kanyang sarili at kay Sinag. Para na rin ito kay Nanay Liwayway, para kay Dalisay, para sa ama nitong hindi nabigyan ng hustisya. Kinuha niya ang kanyang cellphone
Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Hinanap niya ang numero ni Dalisay Salcedo at pinindot ang call button. Ilang ring lang ay sinagot na ito. Hello? Ang boses ni Dalisay sa kabilang linya ay malamig at walang gana. Magkita tayo, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng bagong kapangyarihan at determinasyon. May nahanap ako, isang bagay na magbabago ng lahat, isang mahabang katahimikan. Marahil ay nagulat si Dalisay sa pagbabago ng kanyang tono. Saan? Sa baryo Mahinahon. Ngayon din. Hindi na naghintay si Hiraya ng sagot. Ibinaba na niya ang tawag. Ilang oras ang lumipas, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng Alcantara Crafts. Bumaba si Dalisay. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Pumasok siya sa loob kung saan naghihintay si Hiraya, nakaupo sa tabi ni Nanay Liwayway at ang tala-arawan ay nasa gitna ng mesa. Walang nagsalita. Ipinatong lang ni Hiraya ang kanyang daliri sa isang partikular na entry sa tala-arawan. Lumapit si Dalisay at binasa ito. Binasa niya ang petsa, ang pangalan ng pasyente, Salcedo, Ricardo, at yung detalyadong tala ni Nanay Liwayway tungkol sa maling dosage ng gamot, ang pagtatangkang i-revive, at ang utos mula sa itaas na itala ito bilang cardiac arrest due to unforeseen complications. Unti-unting nagbago ang anyo ni Dalisay. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkabigla, pagkatapos ay ng isang malalim na sakit, at sa huli ng isang nagyeyelong galit. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. Ang ama ko, bulong niya, ang kanyang boses ay garalgal. Alam kong hindi aksidente ang pagkamatay niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nang imulat niya itong muli, ang lahat ng bakas ng pag-aalinlangan kay Hiraya ay ganap ng naglaho. Tumingin siya kay Hiraya at ngayonin, ang kanilang mga mata ay nagtagpo hindi bilang 2 taong may kanya-kanyang motibo, kundi bilang 2 kaluluwang pinag-isa ng iisang layunin. Tapusin na natin ito, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Samantala, sa Maynila, sa tuktok ng Montenegro Sky Tower, nagbubuhos ng mamahaling alak si Silang sa kanyang baso, isang ngiti ng tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mukha. Kakatapos lang ng isang board meeting kung saan pinuri siya sa kanyang mahusay na paghawak sa krisis. Ngunit ang kanyang pagdiriwang ay natigil nang pumasok ang kanyang sekretarya, may dalang isang ordinaryong brown envelope na walang pangalan ng nagpadala. Pinaiwan po sa reception, sir, sabi nito. Binuksan ni Silang ang sobre, ang kanyang ekspresyon ay naiinis sa abala. Ngunit nang makita niya ang laman nito, natigilan siya. Isang photocopy, isang pahina mula sa isang lumang logbook na nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay. Ang pahina na naglalaman ng mga detalye tungkol sa pagkamatay ni Ricardo Salcedo. Kasama nito ay isang maliit na papel na may nakasulat na mensahe. Hindi lahat ng multo ay nananatili sa nakaraan. Nabitiwan ni Silang ang baso. Ang mamahaling alak ay kumalat sa kanyang mesa, tila isang mantsa ng dugo. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng isang takot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang biyahe pabalik sa Maynila kasama si Hiraya ay ibang-iba sa unang pag-uusap nila sa kanyang opisina. Dati, ang hangin sa pagitan nila ay puno ng tensyon at pagdududa. Ngayon, napalitan ito ng isang tahimik ngunit matatag na pagkakaisa. Hindi na sila simpleng magkaalyado, sila na ay mga sundalong magkasama sa iisang trintsera, pinagbigkis ng isang layuning mas malalim pa sa negosyo o paghihiganti. Para kay Dalisay, ito ay hustisya para sa kanyang ama. Para kay Hiraya, ito ay hustisya para sa lahat. Ang tala-arawan ni Nanay Liwayway ang naging sentro ng kanilang bagong plano. Hindi na nila kailangan pang gumamit
ng mga maliliit na tip o mga tsismis. Hawak na nila ang puso ng kasamaan ng mga Montenegro. Ang tanong na lang ay kung paano at kailan ito sasaksakin. 2 linggo mula ngayon, sabi ni Dalisay, habang nakatayo sila sa harap ng isang malaking whiteboard sa kanyang war room, gaganapin ang taunang shareholders meeting ng Imperyo Montenegro. Iyon ang araw na ipagmamalaki ni Silang ang kanyang mga tagumpay. Iyon din ang araw na babawiin natin ang lahat. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Kailangan nilang makapasok sa meeting. Kailangan nilang makuha ang atensyon ng lahat. At kailangan nilang ilatag ang ebidensya sa paraang hindi na ito may itatanggi pa ni numan. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, ang Salcedo Holdings ay naging kanilang headquarters. Ang mga gabi ay naging araw. Si Dalisay, gamit ang kanyang impluensya, ay lihim na nakipag-ugnayan sa ilang maliliit na shareholder ng Imperyo Montenegro, mga taong matagal nang hindi nasisiyahan sa pamamalakad ni Silang ngunit natatakot magsalita. Isa sa kanila si Mr. De Leon, isang matandang negosyante na naging biktima rin ng panlalamang ng ama ni Silang noon, ay pumayag na ibigay ang kanyang proxy votes sa kanila na magbibigay sa kanila ng karapatang magsalita sa pulong. Si Hiraya naman ang nagsilbing arkitekto ng kanilang naratibo. Masusi niyang pinag-aralan ang bawat detalye sa tala-arawan. Inihanda niya ang isang malinaw at madamdaming presentasyon na maglalatag ng lahat ng kasalanan ng mga Montenegro, mula sa pagkamatay ni Ricardo Salcedo hanggang sa mga kasalukuyang katiwalian ni Silang. Ang kanyang layunin ay hindi lang ipakita ang mga numero, kundi iparamdam sa lahat ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Sa gitna ng lahat ng paghahanda, may mga sandaling nakikita ni Dalisay si Hiraya sa ibang liwanag. Isang gabi, habang abala ang lahat, nakita niya itong tahimik na nakikipag-video call sa anak nitong si Sinag. Ang babaeng matapang at matalas na kanyang kaharap sa buong araw ay biglang nagiging isang malambing at mapagmahal na ina. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa pagmamahal. "Matulog ka na, anak ko!" Narinig niyang bulong ni Hiraya sa screen. "Pagkatapos nito, uuwi na si Mama. Pangako." Nang magtama ang kanilang mga mata, matapos ang tawag, isang ngiti ang ibinigay sa kanya ni Hiraya. Isang totoong ngiti, hindi kalkulado, hindi mapait. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Dalisay na ang lakas ni Hiraya ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa pag-ibig. Isang pag-ibig na kayang hamakin ang anumang panganib. Tapos na ang lahat ng paghahanda. Sabi ni Hiraya, ibinabalik ang atensyon sa trabaho. Halos pagtatama ni Dalisay. Lumapit siya at nag-abot ng isang tasa ng kape. "Magpahinga ka muna. Kailangan natin ng malinaw na isip para bukas." Umupo sila sa tabi ng malaking bintana, tahimik na pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Pagkatapos ng lahat ng ito, tanong ni Dalisay, "Anong plano mo?" Tumingin si Hiraya sa malayo. "Uuwi ako sa anak ko," sagot niya. "Itatayong muli ang nasira at mamumuhay ng tahimik. Ikaw?" Nagkibit-balikat si Dalisay. "Hindi ko alam. Buong buhay ko, ang tanging layunin ko ay pabagsakin sila. Hindi ko pa naiisip kung ano ang mangyayari pagkatapos. Kung gayon," sabi ni Hiraya, "panahon na para mag-isip ka ng bagong pangarap." Ang kanilang pag-uusap ay natigil nang biglang tumunog ang personal na cellphone alarm ni Hiraya. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. "Hello?" Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos isang boses na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Ang boses ni Silang. 5 taon, Hiraya. 5 taon kang nagtago? Akala mo ba talaga makakalimutan kita?" Ang boses ay mahinahon ngunit puno ng pagbabanta. Nanigas si Dalisay sa kanyang kinauupuan, nakikinig. "Anong kailangan mo, Silang?"
Matapang na sagot ni Hiraya, kahit na ang puso niya ay kumakarera na. Alam kong may binabalak ka para bukas, sabi ni Silang. Isang payo lang, mahal ko. Huwag mong ituloy ito. Isipin mo na lang ang kinabukasan Bata, mahirap lumaki ng walang ina, hindi ba? Lalo na kung ang ina ay nasa loob ng kulungan dahil sa paninirang puri. Hindi ito isang simpleng pananakot. Ito ay isang pangako. Isang malinaw na mensahe na kung itutuloy niya ang plano, hindi lang siya ang babalikan ni Silang. Gagamitin nito ang batas, ang pera, ang kapangyarihan nito para sirain siya at kung kinakailangan, ilayo sa kanya si Sinag. Ibinaba ni Silang ang tawag. Iiwan si Hiraya na nakatitig sa kawalan, ang kanyang mukha ay nababalot ng isang bagong uri ng takot. Hindi takot para sa kanyang sarili, kundi takot para sa nag-iisang liwanag ng kanyang buhay. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga pinakamakakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Ang hangin ay amoy pera at kumpiyansa. Sa entablado, nakatayo si Silang Montenegro, nasa kasagsagan ng kanyang talumpati, ipinagmamalaki ang record-breaking na kita ng Imperyo Montenegro. Siya ang hari sa kanyang kaharian at ang lahat ay nakikinig sa bawat salita niya. Ang kinabukasan ay nasa ating mga kamay pagtatapos ni Silang, kasabay ng malakas na palakpakan mula sa mga shareholder. Ang Imperyo Montenegro ay hindi lang isang kumpanya. Ito ay isang pangako ng katatagan at tagumpay. Ngunit bago pa man siya makababa sa entablado, isang malakas na tunog ang pumuno sa silid ng biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran. Lahat ng ulo ay lumingon at mula sa liwanag, pumasok ang dalawang tao. Si Dalisay Salcedo, ang kanyang mukha ay seryoso na parang bato. At sa tabi niya, si Hiraya Alcantara, ang babaeng ipinakilala ni Silang sa buong mundo bilang isang sinungaling at extortionist. Ang kanyang paglakad ay may bigat at determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, ang lalaking nasa entablado. Isang alon ng bulungan ang kumalat sa buong ballroom. Natigilan si Silang. Ang ngiti ng tagumpay ay naglaho sa kanyang mukha, napalitan ng pagkabigla at hindi maipintang galit. Anong ibig sabihin nito? Tanong ng chairman ng board. Wala kayong karapatang pumasok dito! May karapatan kami, sagot ni Dalisay habang iwinawagayway ang isang dokumento. Hawak namin ang proxy ni Mr. De Leon. Bilang isang shareholder, may karapatan kaming magsalita. Bago pa man makakilos ang security, mabilis na umakyat si Hiraya sa entablado. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nag-iskandalo. Tumayo lang siya sa tabi ng podium. Ang kanyang presensya ay sapat na para patahimikin ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula ni Hiraya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag, pinalakas ng mikropono. Ako si Hiraya Alcantara at ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay hindi tungkol sa mga numero ng kita o business projections. Ito ay tungkol sa mga kasinungalingang naging pundasyon ng imperyong ito. Tumingin siya ng diretso kay Silang, na ngayoy namumutla na. Sinabi ni Mr. Montenegro na sinubukan ko siyang siraan, pero ang totoo, narito ako para bigyan ng boses ang mga taong matagal na niyang pinatahimik. Sa malaking screen sa likod ni Hiraya, kung saan kanina lang ay nakalagay ang logo ng Imperyo Montenegro, biglang lumitaw ang isang larawan, isang pahina mula sa lumang talaarawan ni Nanay Liwayway. 15 taon na ang nakalipas, pagpapatuloy ni Hiraya, habang ang bawat salita niya ay tumatagos sa puso ng bawat nakikinig. Isang lalaki ang namatay sa ospital na pagmamay-ari ng mga Montenegro. Pinalabas nilang ito ay isang aksidente. Ngunit, ang totoo, ito ay isang kaso ng kapabayaan na kanilang pinagtakpan. Nag-zoom in ang kamera sa pangalan ng pasyente, Ricardo Salcedo.
Isang malakas na pagbulong ang muling gumapang sa silid. Si Dalisay ay nanatiling nakatayo sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Silang na parabang sinasabing, ito na ang araw ng paghuhukom. At hindi ito nag-iisa, sabi pa ni Hiraya. Sunod-sunod na lumabas sa screen ang mga kopya ng mga dokumento na nagpapatunay ng bribery sa gobyerno, mga pekeng ulat sa kalidad ng materyales at iba pang mga anomalya. Ang lahat ng kasalanan na itinago ng imperyo ay isa-isang inilalabas sa liwanag. "Stop this madness!" sigaw ni Silang, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Bilang huling alas, tumayo si Mr. De Leon mula sa kanyang upuan sa gitna ng mga manunood. Totoo ang lahat ng sinasabi niya, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng awtoridad. Ang ama ni Silang ay ganito na rin noon. Ang pagkakaiba lang, mas malupit ang anak. Iyon na ang huling dagok. Ang testimonya mula sa isa sa kanila ay isang selyo sa katotohanan. Nagsimulang magkagulo. Ang mga mamamahayag na nasa labas ay nagpupumilit na pumasok. Ang mga shareholder ay nagsisigawan. Ang mga miyembro ng board ay sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Ngunit huli na ang lahat. Ang imperyo ay gumuho na. Sa gitna ng kaguluhan, bumaba si Hiraya mula sa entablado. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Silang, na ngayoy nakatayo na lang doon, tulala, tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Nang magtama ang kanilang mga mata, wala nang pag-ibig o sakit sa mga mata ni Hiraya, tanging isang malamig na pagtatapos. Bakit? Halos pabulong na tanong ni Silang. Ang kanyang arogansya ay tuluyan nang nawala, napalitan ng isang desperadong pagkalito. Bakit mo ginawa ito, Hiraya? Pera lang naman ang gusto mo, di ba? Mabibigay ko naman sa iyo yon. Umiling si Hiraya. Hindi mo pa rin naiintindihan, Silang. Sagot niya, hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa isang sanggol na iniwan mo sa gitna ng niyebe. Tungkol sa isang imang hindi nabigyan ng hustisya at tungkol sa lahat ng taong tinapakan mo para lang marating mo ang tuktok. Tumalikod si Hiraya at nilisan ang entablado. Iiwan si Silang na mag-isa sa gitna ng nagugunaw niyang mundo. Ang hari ay wala ng korona, wala ng kaharian. Isa na lang siyang ordinaryong tao na haharap sa mga multo ng kanyang nakaraan. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay na nilikha ng pagbagsak ng Imperyo Montenegro ay unti-unti nang humuhupa. Araw-araw may bagong balita. Ang pag-aresto kay Silang at sa kanyang ama, ang mga kasong isinasampa ng mga investor, ang pagbagsak ng kanilang mga stock. Para sa buong bansa, ito ay isang malaking iskandalo. Ngunit para kay Hiraya, ito ay isang malayong ingay na lamang, isang radyong unti-unti niyang hinihinaan. Hindi na niya pinapanood ang balita, hindi na niya binabasa ang mga pahayagan. Ang kanyang mundo ay hindi na ang magulong syudad, kundi ang isang luntiang burol sa likod ng kanilang bahay sa baryo mahinahon. Mas mataas pa, Mama, mas mataas pa! Sigaw ni Sinag. Ang kanyang tawa ay tinatangay ng malakas na hangin. Hawak ni Hiraya ang rolyo ng sinulid habang ang munting saranggola na gawa nila ay matayog na lumilipad sa asul na kalangitan. Ang bawat paghila ng hangin sa PC ay tila isang paalala ng kanyang bagong kalayaan. Dito, sa ilalim ng araw, sa piling ng kanyang anak, natagpuan niya ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Ang digmaan ay tapos na, panahon na para maghilom. Habang abala sila sa pagpapalipad ng saranggola, isang pamilyar na itim na SUV ang marahang pumarada sa di kalayuan. Bumaba si Dalisay Salcedo, hindi na nakasuot ng kanyang business suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Sandali siyang tumayo roon, pinagmamasdan ang mag-ina, isang maliit na ngiti ing nakaguhit sa kanyang mga labi. Mukhang may bisita tayo,
Sabi ni Nanay Liwayway, nakasunod lang pala ni Hiraya, may dalang isang pitsel ng malamig na tubig. Nilapitan ni Hiraya si Dalisay. Akala ko'y abala ka na sa pagpulot ng mga piraso ng kanilang imperyo. Bati niya, isang bahagyang biro sa kanyang tono. May mas mahalaga akong kailangang gawin, sagot ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sinag na masayang tumatakbo. Kailangan kong magpasalamat. Naglakad sila sa dalampasigan. Ang kanilang mga paa ay lumulubog sa basang buhangin. Ang tunog ng mga alon ay isang payapang musika na sumasabay sa kanilang pag-uusap. Natupad na ang pangarap ko, Hiraya, sabi ni Dalisay. Ang makitang pagbayaran ng mga Montenegro ang kanilang mga kasalanan, ngunit habang pinagmamasdan ko ang lahat ng nangyayari, napagtanto ko na mali ang motibo ko sa simula. Tumingin siya kay Hiraya, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Gusto kong makita silang masira. Iyon lang, ngunit ikaw, ang ipinaglalaban mo ay hostisya. Tinuruan mo ako na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagwasak sa kaaway, kundi ang pagtatayo ng tama. Hindi lang ako, sagot ni Hiraya. Si Nanay Liwayway, si Mr. De Leon, ikaw, lahat tayo ay may bahagi. Tumango si Dalisay. Salamat, Hiraya, para sa aking ama, para sa hustisya. Salamat din, Dalisay, dahil naniwala ka sa akin noong wala nang naniniwala, sagot ni Hiraya. Nagpatuloy sila sa paglalakad ng walang imik, ngunit ang katahimikan ay hindi na awkward. Puno na ito ng pag-unawa at respeto. Ano na ang susunod? Tanong ni Hiraya. Inoorganisa na ng mga bagong shareholder ang kumpanya, maraming pagbabago, sabi ni Dalisay. Pero hindi na ako interesado doon. Marahil magtatayo ako ng sarili kong pundasyon, isang bagay na makakatulong, hindi maninira. Tumingin siya kay Hiraya. Madalas siguro akong mapapadpad dito sa baryo mahinahon. Kung papayag ka, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ito ay isang ngiting totoo, walang bigat, walang sakit. Isang ngiting puno ng pag-asa. Kinagabihan, matapos ang isang masayang hapunan kasama si Nanay Liwayway at Dalisay na nagpaalam na rin para bumalik sa Maynila, pumasok si Hiraya sa kanyang silid. Ang pakiramdam niya ay magaan. Ang hinaharap ay tila isang malinis na papel, handa ng sulatan ng mga bagong kwento. Ngunit sa ibabaw ng kanyang kama, may isang bagay na naghihintay, isang sulat. Kinuha niya ito. Ang sobre ay simple, ngunit ang selyo sa likod ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Bureau of Corrections. Nanginginig niyang tiningnan ang pangalan ng nagpadala sa likod, silang Montenegro. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang silid, hawak ang sulat, isang piraso ng kanyang madilim na nakaraan na sumusubok na pumasok sa kanyang mapayapang kasalukuyan. Ang isang bahagi niya ay gustong punitin ito, sunugin, at huwag nang hayaan pang guluhin ni Silang ang kanyang isipan. Ngunit ang isa pang bahagi niya ay gustong malaman kung ano ang sasabihin ng lalaking sumira at humubog sa kanyang pagkatao. Ilang minuto siyang nakatayo roon, hawak ang sulat, nag-iisip kung bubuksan ba niya ang pinto sa isang multong dapat ay matagal nang nakalibing. Hawak ang sulat mula kay Silang, lumabas si Hiraya sa likod bahay. Ang buwan ay bilog at maliwanag, nagbibigay ng pilak na sinag sa payapang dalampasigan. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang bulong, nag-aalok ng katahimikan. Tinitigan niya ang sobre. Ano kaya ang laman nito? Mga salita ng pagsisisi? Mga panunumbat? O isa na namang pagtatangka ng manipulasyon? Napagtanto niya na kahit ano paman ang nilalaman nito, hindi na ito mahalaga. Ang mga salita ni Silang ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Naglakad siya patungo sa maliit na siga na ginawa nila kanina,
para mag-ihaw ng isda. Nang walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang hindi pa nabubuksang sulat sa apoy. Pinanood niya itong kainin ng mga dilaw at pulang dila ng apoy, unti-unting naging itim hanggang sa maging abo na lang at tinangay ng hangin. Isang kamay ang marahang dumapo sa kanyang balikat. Si Nanay Liwayway na tahimik na sumunod sa kanya. Hindi mo binasa? Tanong ng matanda. Umiling si Hiraya, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad, nanay, sabi niya, ay hindi para sa kanya, para pala sa akin. At ang pagpapatawad na kailangan ko ay hindi ang paglimot sa ginawa niya, kundi ang pagpapalaya sa sarili ko mula sa galit. Sa pagsunog ng sulat na iyon, sinunog din niya ang huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Malaya na siya. Iyon ang kanyang tunay na tagumpay. Hindi ang pagbagsak ni Silang, kundi ang muling pagbangon ng kanyang sarili. Kinaumagahan, habang naghahanda sila ng almusal, isang tanong ang biglang binitiwan ni Sinag. Mama, nasaan po ang papa ko? Natigilan si Hiraya. Ito ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan, ngunit alam niyang darating. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Hinawakan ang maliliit na kamay ng kanyang anak. Ang papa mo, anak, panimula niya, pinipili ng maingat ang kanyang mga salita, ay isang tao na minsan naging bahagi ng buhay ni mama. Pero minsan, ang mga tao ay gumagawa ng mga maling desisyon na nakakasakit sa iba. Nagkamali siya, anak. Masama po ba siyang tao? Tanong ulit ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pag-usisa. Umiling si Hiraya. Hindi simple ang mga tao, Sinag. Lahat tayo ay may kabutihan at kamalian. Ang mahalaga ay ang matuto tayo mula sa ating mga pagkakamali. Hinaplos niya ang pisngi nito. Pero kahit anong mangyari, nandito si Mama at nandito si Nanay Liwayway at mahal na mahal ka namin, hinding-hindi ka namin iiwan. Niyakap siya ng mahigpit ni Sinag. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Hiraya ang kapayapaan. Tama ang kanyang naging desisyon. Ang kanyang pamilya ay hindi kulang. Ito ay buo dahil ito ay binuo sa pagmamahal, hindi sa dugo. Makalipas ang ilang araw, muling bumisita si Dalisay. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang dalang balita tungkol sa gulo sa Maynila. Ang dala niya ay isang basket ng prutas at 2 tiket para sa isang amusement park. Naisip ko lang, sabi niya, medyo nahihiya na baka gusto ni Sinag makakita ng higit pa sa mga alon at buhangin. Ang hapon na iyon ay napuno ng tawanan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya si Dalisay hindi bilang isang makapangyarihang CEO o isang taong puno ng galit, kundi bilang isang simpleng lalaki na marunong maglaro, na matiyagang naghihintay sa pila para sa karusel at nataos pusong tumatawa sa mga biro ng isang 5 taong gulang na bata. Habang papalubog ang araw, nakaupo silang 3 sa isang bench, kumakain ng cotton candy. Si Sinag, sa gitna nilang 2 ay masayang nagkukwento. Tumingin si Hiraya kay Dalisay at sa ilalim ng ginintuang liwanag ng dapit hapon, nagtama ang kanilang mga mata. Walang mga salitang namutawi, tanging isang tahimik na pag-unawa. Ang kanilang pinagsamahan ay nagsimula sa puot at paghihiganti, ngunit mula sa abo ng nakaraan, isang bagong bagay ang dahan-dahang umuusbong, isang bagay na mas payapa, mas totoo, isang posibilidad ng isang bagong simula. Ang kwento ni Hiraya Alcantara ay hindi nagtapos sa pagbagsak ng isang imperyo. Doon pa lang ito nagsimula. Ang kanyang tunay na tagumpay ay hindi ang pagganti, kundi ang muling pagbuo. Ang pagbuo ng isang negosyo mula sa wala. Ang pagbuo ng isang pamilya mula sa pagmamahal. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang muling pagbuo sa kanyang sarili, hindi bilang isang biktima, kundi
bilang isang babaeng nakahanap ng liwanag sa gitna ng unos at natutong lumipad gamit ang sarili niyang mga pakpak. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo bumagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon. Ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagganti sa mga nagkasala sa atin, kundi ang pagpapatawad sa ating sarili at ang pagpili sa kapayapaan at kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Hiraya. Sana po ay may aral kayong napulot at naantig ang inyong mga puso. Kung mayroon po kayong gustong marinig na uri ng kwento sa mga susunod nating paglalakbay, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Oramave. Kilig bawat sandali,